Batay sa historical data ng PHIVOLCS, sa loob ng 4 hanggang 6 na siglo, posibleng gumalaw muli ang Marikina Valley Fault. Sakaling tumama ang isang malakas na lindol, gaano nga ba kahandang Metro Manila? Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Jessica, hindi katulad ng mga bagyo, mas mahirap i-predict o i-forecast yung mga lindol. Kaya para maging ligtas tayo, kailangan yung paghahanda pang matagalan nang hindi tayo mabulaga, oras na yumanig ang lupa. Narito ang ulat. Ang Manila Cathedral ilang beses nang pinadapa ng malalakas na lindol. Sa Maynila, ang huling malakas na pagyanig na itala noong 1968 nang bumagsak ang Ruby Tower. Pero ang epicenter nito sa Aurora pa na itala. Ang huling lindol na nagmula sa Metro Manila, 1658 pa. Ayon sa historical data ng PHIVOLCS, posibleng gumalaw muli ang Valley Fault System sa loob ng 4 hanggang 6 na siglo at maghatid ng magnitude 7.2 na lindol. Kaya naman mahalaga raw na maging laging handa. Kabilang dyan ang pagpapatibay ng mga gusali at infrastruktura. Close to 13% ng mga residential buildings ang pwedeng magkaroon ng heavy damage. Kung sakaling i-estimate mo na yung mga heavily damaged buildings ay may mga occupants, may mga tao, at hindi sila makaalis at nagkaroon ng pagbagsak, ay around mga 31,000 ang pwede maapektuhan mga tao na mamatay at mga mahigit 100,000 ang injured. Bilang tugon sa pananaliksik ng DOST sa lindol, nilikha ng MMDA ang Oplan Metro Yacal, isang sistema para agad silang makatugon oras na yumanig ang malakas na lindol. May mga sasakyan tayo na dinadagdag na pwede magamit ng yung mga teams na inorganize. At the same time, patuloy yung aming Public Safety Division, miski pa paano nakakaipon ng gamit yan na pwedeng gamitin sa mga pagguho. Veterans Memorial Hospital Golf Course sa Hilaga, Marikina Youth Camp sa Silangan, Intramuros sa Kanluran at Villamor Air Base Golf Course sa Timog. Ito yung 4 na lugar sa buong Metro Manila na minarkahan ng Metro Yacal sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Dito magkakaroon ng base of operations ang mga support and rescue unit. Pero isa ngayon sa mga problema, marami sa ating mga scientists, gaya ng mga seismologists, na pipirata sa ibang bansa dahil sa mas mataas na sahod. Sa PHIVOLCS, 10 na raw ang umalis. Kaya tinalakay kanina sa Senado ang mga hakbang para manatili sila sa Pilipinas. Kabilang na ang pagpapatupad ng hazard pay na 30% ng basic pay. You cannot really blame this our SNT personnel because of the need to support their family. But we would like to assure the Honorable Chair that the department is doing its best in implementing and giving the benefits of the SNT personnel. Jessica, para sa mga mamamayan, meron silang 12-point questionnaire na pwedeng sagutan sa PHIVOLCS website para malaman kung yung bahay nila ligtas o matibay laban sa lindol. Jess. Okay, pero ang prediction ni Director Solidum, Bam, tama ba? Sa loob ng 4 hanggang 6 na siglo, 4 to 6 centuries, mangyayari yung paggalaw ng West Valley Fault. Tama yan. Yung last recorded ay 1658. So, approaching na tayo doon sa lower limit na 400 years. So, wag na sana daw nating hintayin yon at maghanda na tayo whether dumating siya dito sa generation na to or doon sa next. Okay, dahil ang huling paggalaw nito was in... 1658 pa, ma'am. Okay, so sinasabi ng PHIVOLCS sa atin, hindi naman sa gusto nilang manakot, pero nasa range na tayo nung posibleng paggalaw, tama? Walang balak na manakot yung pamahalaan. Pero ito kasi yung historical data. Sa lifetime nito, 4 times palang gumalaw yung fault. And then, yun nga, yung interval, 400 to 600 years. So, kung nandun na tayo sa may chance na magkaroon siya ng paggalaw, kailangan lagi na tayong handa para doon. Okay. Ano yan? Sabi ni Director Solidum, with certainty, Bam? Yung ganitong, well, wala namang certainty, pero yun yung range, kako. Yun yung ano nila, from historical data ang pinagbabatayan nila. And makikita naman na kung sakali daw gumalaw to, ang kanilang, from their data, they could say that pwede ito magdala ng magnitude 7.2 na could be deadly dahil nga doon sa estimates kanina, that the casualty could hindi bababa sa 31,000 dito sa Metro Manila, ma'am. Okay, at hindi lang Metro Manila ang binabaybay nitong fault na to. I understand hanggang
Laguna, meron ding parts ng Cavite, etc. hanggang Tagaytay yata. Bam, yung huling binanggit ng FIVOX eh. Tama yun, ito yung Valley Fault System. And then yung west side, yung mas mahaba, 90 kilometers yan ng fault. And sakali nga magkaroon, wag naman sana, nung magnitude 7 na lindol, maapektuhan din yung mga nearby na mga probinsya. Kaya yung ganitong mga response maganda daw coordinated. Meron silang pag-uusap yung iba't ibang mga probinsya in Metro Manila kung paano sila magtutulungan sakaling may ganitong contingency. We should always be reminded dahil laging may ganyang possibility. At hanggang ngayon po, wala pang naiimbentong instrumento na makakapag-predict kung kailan tatama ang isang lindol. Hindi katulad ho ng bagyo na maraming tools na magagamit at numeric models, di ba? Ang lindol, wala pa ho nakakapag-predict kung kailan tatama. At ang sabi nga ho ng FIVOX ngayon, malapit na tayong makarating dun sa time frame kung kailan posibleng gumalaw daw po itong West Valley Fault. Bam? So walang instrument na makakapag-forecast. Although once nandyan na siya, doon na siya mararecord ng mga instruments. So yung nangyayari kasi doon sa fault, nagkakaroon, ayon kay Director Solidum, pag bumigay yung mga bato doon sa ilalim, tsaka nagkakaroon ng paggalaw. Isang malakas na force lang yan. Kaya tayo nakakaramdam ng pagyanig, yan yung subsequent vibrations, yan yung aftershocks nga na tinatawag. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.